niya sa lahat. Thanks God for Vita. Ladies and gentlemen, please help me welcome Mr. Ray De Vida. Let's get it on! Good morning! Good morning, ma'am. Alam nyo, madalas na po akong nakaka-encounter na ganito karaming tao, pero parang kakaiba talaga pala ng ganito. Okay? Ako po, 5 taon na po ako sa Vita Plus. Sa 5 taon ko po, bago ko po ito nakilala, ako po ay isang promodizer po dyan sa SM Mega Mall. At dyan din po ako na-promote, dyan din po ako tumagal. At sa kapos po ang kita, nangarap din po ako ng magandang buhay. So, pinasok ko po yung larangan ng negosyo na wala naman po akong kaalam-alam o background. Okay? Ito po yung pagbibigas. Rice dealer po ako, 2 ang branch kong bigasan, tapos meron ako mini grocery. So, bago ko nakilala itong sa First Vita Plus, doon ko na rin nakilala ang larangan ng pagiging traditional business na ups and down ang kita. Doon po ako nabaon sa utang, doon po ako nagtrabaho ng masigit pa sa aking kakayahan para lang humabago ang buhay. Pero naging sukli po noon ay nakakaraos. Pero baon po sa utang. So, nakilala ko po ang First Vita Plus, tulad din po ninyo, nabuksan po doon yung aking isipan. Nasabi ko, may pag-asa pa pala ako. So, nag-start po doon akong magsimula uling mag-aral. Hindi ko po kasi ito alam. Kaya inaral ko po siya. At alam niyo po, sa akin pong tagal sa Vita Plus, dito po nakapagpundar na rin po ako. Dati po ako nangungupahan. Nakapagpundar na rin po ako ngayon ng 4 na bahay. Tapos, nakapagpundar na rin po ako 3 lote po sa Tagaytay. Tapos, nakapagpundar na rin po ako ng 3 sasakyan sa loob po ng 5 taon. Pero alam niyo ho ba, sa kabila po ng aking mga achievements na yan, hindi niyo po nakita kung paano ko po ito ginawa. Maraming tatanong sa akin, alam mo, sabi nila, Upline, Mr. Ray De Vida, sabi sa akin, paano mo ba ginawa ang achievements mo ngayon? Simple lang po ang aking sagot sa kanila. Madalas kong sinasabi, kailangan mayroon kang malalim na dahilan. Kasi marami po talagang sa aking dumaan. Ako po kasi ay anak mayaman. Meron ba anak mayaman dito na katulad ko? Ako lang nag-iisa? Tsaka si Ma'am Doy? Alam nyo, anak mayaman po kasi ako. Pinaaral ko yung aking sarili. Titinta po ako ng ice candy, walis tambo, tuyo, at saka balot sa gabi. Elementary ho yan, hanggang grade 6 po ako noon. Pag-graduate ko po ng grade 6, ako naman po ay nagpatuloy sa pag-aaral. Ang ginawa ko naman, nagtatanim po ng palay. Tsaka gapas ang palay, tanim na mais. So, ganun ko po pinatapos yung aking sarili. At, ito pa, yung arawan kita, yun yung aking naging tuition fee sa eskwelahan, kasama ang kapatid kong kasunod, at saka pagkain na po na buong pamilya ko. Ganyan ako kayaman. Yaman ko, di ba? Pagpunta ko po ng Manila para tulungan ng magulang, alam nyo, lahat ng mga company halos dito, trinay kong pasukin kahit ako ay high school graduate nung panahon na yon. At para lang makatulong, napasok ko na po ang Selecta Ice Cream Company sa Pasig, Swayford Incorporated, Lego Sardines Company. Nanggaling po ako ng Colgate-Palmolive Philippines, nanggaling po ako Concepcion Industries, nanggaling po ako ng SM Supermarket, Rosal Supermarket, Landmark Supermarket, Anson Main, J. Gordon Commercial Corporation, para lang mabagong buhay. Alam niyo sa Maynila, uso casual, di ba? So dito ko naranasan yung mangupahan ako, tapos po, may lagnat ka, ubos na yung pera na kinita ko nung ako yung katrabaho, wala pa akong trabaho. At doon ko nilalagnat ako,
kailangan kong tumayo para pakailan ng sarili ko. Tapos po, 2 buwan ako nagbabayad, pinalalayas na ako ng caretaker ko. Sa Marikina nangyari sa akin yun. Sabi ng kaibigan ko sa akin, pare, kaya kami namala. Sabi niya, baka nagkaswerte, mag-asawa ka. Masarap may asawa, iba na may katuwang. Nag-asawa po ako. Sa gabi, oo. Pero mahirap pala may asawa. Alam niyo po na magkaasawa po kami ni Mrs. Nabuntis po siya. Nagka-baby po kami, alam niyo sakit ng anak ko. Biliary atresia. Alam niyo ho ba yung biliary atresia? Lumalaki atay, lumalaki yung tiyan, tapos naninilaw ang katawan, pati mata. Ang only solution po is transplant. Million po gagawin sa Taiwan. Naging tahanan po namin ng PGH. Sa PGH po yung higaan ng bata, nung buhay pa po siya, higa si Mrs. Pag nakatulong konti, ako naman. Kinabukasan, alam nyo, yung 10 pisong supot-supot na pagkain sa PGH, hati na kami ni Mrs. doon. Tapos, re-resetahan ka pa ng gamot, 3,000 isa. Isa pa lang. Naranasan kong batok sa may pintuan. Walang maawa. Pag-uwi ko ng Pasay, alam nyo, pag-uwi ko ng Pasay, alam nyo, yung bahay ko brown out. Tapos, 2 buwan akong di nakabayad, pinalalayas na naman kami. Alam nyo ba, na yung gamot pa lang hindi umabili. Ang hirap na wala magpapautang sa'yo. Doon ko naranasan yung luhat sa kasipon maghalo. Yung umiyak ka na parang wala nakakarinig sa'yo. Doon ko napatunayan na ang mahirap, ang maging mahirap. Naging motivation ko ngayon sa sarili na ako nagkanak. Huwag nang danasin ng mga anak ko yung dinanas ko. Kami mag-asawa. Kaya na ako nag-Beta Plus, sila ang naging santigan ko rito. Alam nyo, nung ginagawa ko ang Beta Plus, marami akong pagsubok na naranasan. Walang taong maniniwala sa'yo. Nire-reject ka. Lahat ng klase na rejection abutin mo. Papahiyain ka. Simula sa aking mga kakilala, kaibigan, kapamilya, walang maniniwala sa'yo. Si Mrs. ko, takot din ako pagkatiwalaan ng tiwala niya. Bakit? Baon kami sa utang. Tapos, oras ko, bibigay ko sa Vita Plus. Mga anak ko, walang kainin. Pag nakulong kami, paano? Pero hindi ko pwedeng paniwalaan ng Mrs. ko. Dahil buhay ng mga anak ko nakasalalay kapag nagkamali ako ng desisyon. Kaya ginawa ko, pinaglaban ko ito. Minsan, mahirap nga itong gintong ginagawa ko. Minsan, ayaw kong sabihin na totoo. Pero gusto kong marinig ninyo na hindi ho basta-basta nangyari sa akin ang tagumpay sa First Vita Plus. Salita lang ni Ma'am Toy ang pinanghahawakan ko. Nandyan siya para sa atin lahat. Nung panahon na yon, sabi ko sa inyo, umabot na po na ako nagutok. Inaral ko magtok. Dahil na ng kailangan. Punta ako ng probinsya, gagasos ako. Wala akong pain. Pagbalik ko Manila, wala akong dala. Papunta akong Tarlac, mahirap ang dealer ko, supportahan ko ng tok. At tulugan ko, kubo-kubo, dahil mahirap din po sila. Open area, ay ang dami namamatay sa Ramos, Tarlac, sa nasalvage. Naging tulugan ko yun. Tok ako Tarlac, Ramos, papunta ako Gimba na Besia, tricycle. Wala po akong pain. Pero sumabot sa puntong ayaw ko na mag-Vita Plus. Gusto ko na sumuko sa sobrang hirap ng buhay. Sa Vita Plus, sabi ko, di pala madali. Pero sabi ko, anong buhay ang ipamamana ko sa mga anak ko kapag nagpatalo ako sa mga pagsubok na to? Alam mo, ginawa ko? The more na ako nahihirapan, the more na marami nag-reject sa akin, lalo ako nagsikap pag-aral. Lalo ako naging matibay. Dinivert ko yon yung aking hirap at pagod, sacrifice, doon po sa aking Vita Plus dreams. So lahat po yon nangyari po sa akin. Bago ko makuha ito, luha din po ang ipinatak ko bago po siya makuha. Anong punto ko ngayon? Marami sa ating mga dealers nahihirapan. Marami sa ating mga dealers, konting pagsubok, bumibigay na.
Kaibigan, ang pagsubok at hirap na naranasan mo ngayon, yan ang palamuti at ingredients ng iyong tagumpay kapag nakuha mo ang Vita Plus. Huwag ka lang titigil. Huwag kang susuko. Dahil anumang hirap meron ka. Nandito kami, ako sa makatulong sa inyo. At sigurado ako na lahat ng hirap na yan, si Ma'am Doy na sa harapan natin, hindi po niya tayo iniiwan, lagi na sa harapan po siya para lang i-motivate tayo. Kaibigan, yun yung tibay na pangahawakan mo. Pag yan ang nalampasan ng mga challenges na yan, sigurado ako, makukuha mo lahat ng pangarap na gusto mo sa buhay. Sana, sa maiksing oras pa na to, nabuksan ko po inyong mga pangarap. Huwag ka na maging mahina. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Sayang ang oras, sayang ang panahon. Pagpalo ng relo, hindi na babalik yan. Kung ano edad mo ngayon, pagpalo niyan, susunod taon, edad mo na yan, hindi ka pa bata, kaibigan. Huwag kang maging mahina. Magpakatibay ka. Alang-alang sa iyong mga mahal sa buhay. Salamat po. Good morning.